I am Mrs. Lovelyn M. Rueda from Tagaytay City. I've been a member of St. Martin Co-op Poblacion Branch for about 28 years now. Ako po si Edelberto de la Cruz, taga St. Martin Village, Bangbang, Bocaue. 31 years na po akong miyembro ng St. Martin Co-op ng Poblacion. Ako si Jocelyn Cortez, 15 years na pong member ng St. Martin Co-op Taal Branch. Ako po si Annalisa Santos. 19 years na po akong kasapi ng St. Martin May Kawayan Branch. Ako po si Emilita Ramos, taga Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. 15 taong miyembro ng St. Martin Co-op San Miguel Branch. I came to know about St. Martin Co-op when I started my journey of teaching way back 1989 at St. Paul College, Bocaue. There, I inquired in depth and I came to know the many opportunities offered by St. Martin. Ako ay namamasukan sa Makati dati. Noong po kami nag-uumpisa na ng aming pamumuhay sa Lulumboy, kami po ay nag-uumpisa palang magpundar ng mga gamit sa bahay at kami po ay nagpapaaral din ng mga anak. Umabot po doon sa kami po kuminsan ay nagigipit. Kaya po hindi kahit po ako ng aking asawa na mag-membro na rin sa St. Martin Co-op. Ang buhay po namin noon, bago ko nakilala si St. Martin, mayroon po kami isang taxi. Yun po yung pinag-umpisa namin ng business namin ng aming asawa. Hanggang sa pinakilala sa akin ni Antonio de Guzman ang St. Martin at doon po kami nakakakuha ng puhunan upang madagdagan ng taxi namin. At hanggang ngayon po, nag-ooperate po siya. At ngayon po, 18 pieces na po siya. At may dalawa po kaming Grab. 1998 po, kami po, simple lang po kami po mag-asawa ay nagplano. Meron po akong tindahang maliit. Nangungupahan po ako noon. Meron po kaming tindahan. Tapos po pumapasok po ako sa pawn shop. Kalumpit branch po. Pagka po hapon, nagtitinda po kami doon sa maliit na, doon nga po sa apartment na may tindahan, na mamalengke po kami noon. Ang sasakyan po namin noon, motor lang, Kawasaki. Medyo nagkakalaglag yung mga tinda namin kasi namamalengke kami, ang dala namin bayong. Ang buhay ko noon, nung ako ay bago pumasok ng St. Martin, ang naging buhay namin ay umpisa sa maliit na kubo, kalahating ektarya lang ang sinasaka namin kasi yun lang ang binigay sa amin nung biyanang ko. Tapos, wala pa akong baboy kasi noon eh. Tapos, nung ako ay pumasok sa kooperatiba, nagpunta kami sa opisina, sa dala ng pangangailangan namin. Nagtanong-tanong kami sa manager, binigyan kami agad ng halagang 20,000. Binigyan kami ng form, inayos namin yung mga requirements. Within 1 week, na-CI kami at binigyan kami ng halagang kailangan namin. Doon nag-umpisa yung may hawak kaming puhunan. Like others, I have had my financial struggles. And through St. Martin, I was able
to help not just on financial assistance, but I found a family who believed in my potential and trusted me that much. Through St. Martin, my journey began with them when I was able to support my parents, funding the studies of my two sisters. St. Martin then, as a married individual, was able to help me bought a 300 square meters in Tagaytay. And then, noong nabayaran ko na yung lupa na nabili ko, I started also building a house. And the plan of that house is for as transient. Una po akong nag-loan nung kami po ay magpagawa ng bahay sa Lulumboy. Kaya po doon kami nag-umpisa. Hanggang sa nainot-inot po namin, naipatayo po namin yung aming bahay, nasabay po doon sa pagpapaaral sa 3 naming anak. Kaya po, napakalaki pong tulong ng St. Martin para sa akin. Nung mga nagkoleyo na po yung mga aking anak, siyempre, ang aming loan, palaki rin po ng palaki. Kasi po, 3 po yung aming nag-aaral na koleyo. Awa naman po ng Diyos, napagtapos po naman namin lahat. Napakalaki din po na tulong na ibinigay sa amin ng St. Martin kasi yung aking anak, ngayon po, nakatapos na po siya ng pag-aaral niya. Isa na po siyang registered medical technology at sa ngayon po ay nag-aaral po siya ng first year sa medical school upang maging doktor. Yun po talaga yung ipinapasalamat ko kay St. Martin kasi kung hindi po dahil sa kanya, baka hindi po namin napag-aral ng anak ko kasi yun po talaga gusto ng anak ko na maging ang laki-laki po talaga ng naitulong nila sa amin. Ang asawa ko nagtitinda. Parehas po kami may trabaho. Siya po nagtitinda po ng pahulugan. Tapos po, yung kinukunan po namin, utang lang din po doon sa ninong po namin sa kasal sa Pampanga, Apalit. Dumating po yung time na sabi niya sa amin, hindi na ako magbibigay ng paninda. Gusto ko may collateral. Wala naman po kaming iko-collateral. Yun po yung naisip ko, kung nga po kami sabi ko, manghiram tayo sa kooperatiba. Yun po, nakakuha po kami. Tapos po, nung time po na yun, nakabili na po kami ng jeep eh. Ang ginawa ko, sabi ko, kulang yung kapital natin. Sabi ko, ibenta din natin yung isang sasakyan natin. Tapos pagsamahin natin yung niloan natin sa St. Martin. Yun nga po nangyari. Bali po, kami na ho mismo yung ng mga pahulugan ho namin. Tapos po, sabi ko, ilang taon na yung anak natin, kailangan natin apartment. Sabi ko, para pag nag-aral yung anak natin, meron tayong pagkukuhanan. Ginamit namin sa pandagdag, sa saka at saka sa baboy. Nag-umpisa kami. Ang kulungan pa lang ng baboy namin ay isang butas na hindi pa pader, kawayan. Flooring niya ay simento. Nag-isip ako ng business. And ito nga, I was able to establish first a laundry. After 2 years, alam kong kaya ko nang mag-put up ng sariling business. Ito nga yung salon. My salon is in its 3rd year now. All of my regular employees are insured through St. Martin. So, yan, alam na ng mga staff ko na sa St. Martin sila merong insurance. Nung kami po medyo nakaluwag-luwag na, nakakaipon-ipon na po kami, nakapagpagawa din po kami ng apartment sa Lulumboy. Nakapagpagawa po kami ng 3 pintong apartment na up and down. At ito po ay sa pamamagitan din ng co-op, sa St. Martin Co-op. Ito naman po ang aming tahian, awa po ng Diyos, marami po kaming order sa ngayon. Ito po, kumisan po, kailangan po namin bumili ng maraming tela.
ito po ay niloloan din ng aking asawa sa St. Martin Co-op. Kaya po ang aming puntahe, tuloy-tuloy. Nagpagawa po kami ng garahe dito sa likod namin kasi may bakanting lote po kami dito yung aming po pinagawang garahe, garage for rent. Kasi po dito sa St. Martin Village, nauso po yung garahe na pwede mong parentahan. Nitong mga nagdaang araw, kasunod naman po nitong aming katabing lote, ibinenta. Nagpunta po rito sa amin yung may-ari. At hinahanap yung misis ko dahil gusto po, ang makakuha ng lote nila, kami rin po. Kasi po yung dalawang lote nilang nabili namin, sa kanila din po yun. Ngayon po, namumroblema na naman kami mag-asawa kung saan kami kukuha ng pambayad. Kaya po, ang aking misis, karaka-raka, kumuha rin agad ng application sa St. Martin. Yung pong babuyan namin, napalago po namin siya. Ngayon po, meron na po akong 11 inahin at 60 pieces po na patiner na baboy. At saka po yung mga halaman namin dati, maliit lang po siya. Ngayon, maluwang na po, meron po kaming inaaning sitaw, okra, at saka bell pepper. Isa rin po sa naipundar namin na galing po sa hanap buhay na inano namin sa St. Martin ay yung isa pong aming Puji na land folder na nag-ooperate din po ngayon. At yun po ay napakalaki din tulong sa amin sa aming buhay sa araw-araw at lalong-lalo na sa pagpapaaral ng aking anak. Ganon po yung ginawa ho namin. Bali po yung negosyo naman po maganda. Basta maayos naman po sa pagbabayad. Lumago po ng lumago. Una po nakapagpagawa kami ng 6 na pintong apartment. Tapos po mga ilang maglo-loan po ako. Tapos po mag-iipon kami ho ulit. Ayun madadagdagan po ulit ng ilang pinto po yung apartment hanggang sa ngayon po nagkaroon po kami ng 26 po yung apartment po na namin naipundar. Tapos, nung lumaki na kasi, within 5 years, medyo napalago ng konti. Nakakuha kami ng mga sinasanlan saka. Tapos, naggawa na ako ng inahin na lumago. Hindi namin alam kung bakit lumago sa kauutang, pandagdag sa mga pangangailangan. Pagkatapos, nung lumago na ng konti, unti-unti kami nakapagpagawa ng kulungan. Malaki kasi malaki ang kailangan sa kulungan Meron na akong inahin at unti-unting napapagawa yung kulungan. Padugtong ng padugtong hanggang sa maging 5 butas na puro patiner kasi inaalagaan ko lahat ng anak ng inahin. Lumago yung aming investment. Nag-invest kami kasi sa lupa kasi yung lupa hindi nawawala. Tapos ang pinakabuod pa nun, nakabili talaga kami ng lupa na sarili namin. Dahil dun sa kaunti-unting kuha, dahil hindi naman cash na pinabayaran, unti-unti, malaking tulong talaga ang kooperatiba doon dahil tuwing magre-release kami, magpapasok ako ng pera sa kanya. I always make it a point in my savings na hindi ako nagkukulang sa responsibility ko sa St. Martin. That's why siguro yung trust ng St. Martin Co-op sa akin that much. And that much rin ang aking pasasalamat sa St. Martin Co-op. To all my fellow members of St. Martin Co-op, you all have the potential to succeed like me. St. Martin Co-op has provided all the tools, the opportunities for all members. We just have to use them wisely. Iingatan po natin ang ating kooperatiba. Kaya po para sa akin, malaking bagay po na meron tayong co-op dito sa Bukawi. Na meron kang matatakbuhan, kung sakaling ikaw talagang kinakapos. Kaya po ang mapapayo ko sa mga hindi pa po miyembro ng co-op, pwede po kayo mag-miyembro.
Ah, basta lang po, huwag kayong sisira sa pagbabayad. Napakadali pong mag-loan sa St. Martin. Maliit ng tubo, interest. Kailangan po talaga yung monthly na hulog mo, talagang hindi ka lalagpas doon sa buwan na, para ikaw ay hindi masira. Maipapayo ko lang po sa aking kapwa kamiyembro sa St. Martin, maging responsable po tayong miyembro, magbayad po tayo sa tamang oras, para lahat po ng mga loan na i-offer ni St. Martin ay maiaano po natin, malo-loan. Kasi po ganun po yung ginagawa namin. Talagang hindi po kami sumisira sa kahit ano. Kaya lahat po ng loan ino-offer sa akin ni St. Martin. Hindi, sabi nga po ni Sir Roman, kami ang top 2 sa pinakamalakas umutang sa kanila. Pero hindi ko naman po ikinakahiya yun kasi yun po yung tumutulong sa amin para talaga ma-expand yung aming business at makatulong sa aking anak. Yun po kasi yung talagang priority namin. Ang mapagtapos namin yung aming anak sa pagdodoktor niya. Sipag, tiyaga, pero kinakailangan din, meron ka rin kukuhanan kasi hindi naman po kaya kung sipag lang at tiyaga lang. Kailangan po, meron ka ding mapagkukuhanan ng kapital para magamit mo. Tapos po, siyempre po, hindi ka ho sisira. Kung napahiram ka, dapat po ibalik din po natin yung ating kapital na nahiram para sa susunod na gusto mong magmiram, makakahiram ka, maganda yung record mo. Kasi yung pautang naman ho, hindi naman kuminsan karakter, loan lang din po yan. Hindi naman po basta makakahiram ka. Maganda rin po yung karakter mo, maganda po yung pinakita mo sa pagbabayad. Yung ginamit namin sa saka at saka sa baboy, sobrang laking pasasalamat ko sa kooperatiba kasi kung hindi doon, hindi kabud-kabud makakapag-produce. Lahat ng pabor ng co-op ibinibigay sa amin. Ganito lang ang gagawin natin, mga kamiyembro. Ang iisipin muna natin, makabayad tayo sa co-op. Kasi pag nakabayad tayo, napakadaling kuhanin. Gaganda ang record, tapos kayo ang lalapitan ng co-op para mangutang. For the 28 years as member of St. Martin, ni minsan hindi ako na-delay if ever I make loans. Kaya siguro ganun na lang ang tiwala sa akin ng St. Martin at hindi ko po iyon sisirain. I was able to help others the way St. Martin helped me. Because I know that true success is not just about personal growth, but it is lifting others as well. Ako po ay nagpapasalamat sa St. Martin Co-op. Sa loob ng 31 years, siya po ang aming kaagapay sa hanap buhay, sa pagpupundar ng mga kagaya ng lupa, apartment. Siya lang po ang aming katulong si St. Martin. Kaya marami pong salamat sa bumubuo ng St. Martin. At malaking bagay po talaga sa amin sila. Nagpapasalamat po ako kay St. Martin at napakalaki po na naitulong sa pagbabago ng buhay po namin. Sa business po namin, talaga pong napalago niya na kundi dahil po sa mga loan na ino-offer niya, hindi po namin madagawa yon kasi talagang sobrang laki po na naitulong, lalo-lalo na sa pagpapaaral ng anak ko. Natapos siya ng 4 years. Ngayon, another 4 years na naman po. Kaya hanggang ngayon, kailangan pa rin po namin si St. Martin. Hindi po namin siya talaga mabibitawan. Kundi dahil po sa kanya, hindi magiging ganito buhay namin. Maraming salamat po. Walang imposible sa kooperatiba, karamay natin kahit saan yan. Kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa. At nagpapasalamat ako ng marami, buong puso't nagpapasalamat sa kooperatiba at sa lahat ng namumuno ng kooperatiba. Maraming salamat, St. Martin Co-op. Mabuhay kayo! Talagang walang-wala ako kami noon. Yung di man po sa magulang,
Wala naman po tayong minana. Sikap lang po talaga. Sikap lang po talaga. Nag-asawa po kami talagang wala po talaga kaming dala. Yun po, yung sa St. Martin po, nakahiram. Ganun. Naiiyak lang ako. Nagpapasalamat po ako sa St. Martin Co-op kasi isa ho sila sa dahilan kung bakit to nandito ho kami ngayon. Nagkaroon ho kami ng maginhawang pamumuhay dahil po sa pagtitiwala po nila sa amin. Sana po lahat po ng mga member, kung ano po sana yung pagtitiwala po sa atin ng St. Martin, sana po ibalik po natin po sa kanila para po mas lalong marami din po silang kagaya ko na matulungan po pagdating po ng panahon. Meron po tayo agad na mapupuntahan na mahihiraman para po magamit po natin.